Okay guys, andito naman tayo sa isang topic tungkol dito sa galawan ng merkado, itong ah, gaya ng mga cryptocurrency, gold. So, ito yung pag-usapan natin ngayon. No? Since kahapon, o kagabi ba yon o kahapon, nang pumutok ang balita na nagkaroon na ng, parang nag-declare na talaga ng pag-attack invasion yung Russia sa Ukraine, which is kinundina ito ngayon ng mga world leaders, iba, ng nasyon, lalo sa European Union, babala na dapat stop na Russian yung invasion dahil maraming mga inosente at mga taong apektado, makapikto sa galawan ng ekonomiya ng mundo. So, kailangan mahanapan ng paraan na pigilan yung mag-escalate pa, no? So, di ba sabi natin na itong mga cryptocurrency ay dahil ito apektuhan o dito sa forex pag may mga balitang ganyan, no? Mga tension na mangyaring ganyan, makapikto yan. So, example, sabi kong kay Picto, gaya nangyari kapon, nag-scalp ako, no? Every time magkaroon ako ng kandang signal, scalp ako. Which is dalawa lang in-scalp ko eh. Bale, maliit na account lang sa isang broker, dalawang account ako eh. Isa, separate. Sinishare ko lang to, separate ko yung gold, sinuseparate ko yung Bitcoin. Habang nagkaroon ako ng chance na magkaroon ng signal, nakita ko sino sa kanilang duwang may potential na magkaroon ng kahit sa mga makita kong anytime mag-breakout to, tinira ko nga yung mga maliit lang na mga potential breakout sa scalping. So, ibig sabihin, kahanap lang ako ng chance. Nagkataon sa to pangyari yon yung nagsimula na. Ilagay natin yung trend ko is pababa. Pababa ko sa dalawa. Ano nangyari? Biglang nakita ko na during the time, doon ko talaga na tama yung sinabi na minsan ma-delay pero ang impact, yan ang tinatawag na yung volatility na yan, yung tinatawag yan parang bang yung wick na nagawa niya, kumbaga sa candlestick, ano? Candlestick analysis mo, bakit nagkaroon ng biglang sundot tapos balik. So yun ang wick, yun ang pabilo na gawa niya. No? So that's liquidity. So ibig sabihin, yung swift, yung bigla ang pag sipa ni either pababa pataas, parang kumbaga ba, bigwas ng ito'y sa mga ibang explanation yan, yung mga, di ba, pag yung uniformity, yung standard na average na sukat ng wicks or ng body of the candle is doon ka kukuha sa resistance zone mo or support. Pero pag may mga abnormal na sukat na biglaan, that's part of the one. Yung may mga hindi kaya-ayang pangyayari, mag-spike yan eh. Either contrary sa trend mo. So, ito ang mga instances wherein your stop losses talagang tatamaan. Kasi ilagay natin, sa isang account ko is $50. Di ba kasi kusubiti ako nilagay ng stop loss. Sa totoo lang umabot siya, nag-warning na nga yung broker. Kasi yung margin ko, ang late na. Totoo. Sa spike niya, kasi kumbaga sa yun, parang siya yung parang nagkaroon siya ng exponent, expansion during that time. Hindi isa trend kasi the bias is downward, but the counter or the pullbacks or expansion is very high. Kung mga stop losses yun, ilang stop losses ubos yun. Di ba? Hindi ako yan ang mga bakit ko nilagyan ng stop loss. Dahil niwala kayo sa hindi, alam mo, itong strategy ginagawa ko. Nakakita ko si Bitcoin sa kabila. Si gold yung naggrabe. Kasi may nag-chat sa akin na to the moon na daw si gold. Yes, to the moon talaga siya. During that time, pero sinabi ko naman sa doon na, no, it's only a part of range extension. Range expansion. That is not a trend. Kasi pag sabihin mong trend,
doon ka susukat sa higher time frame. Pero sa mga minor time frame lang, even that day na nakita, di ba? Tingnan nyo dyan. Tingnan nyo ang pinaka-maximum height ng gold na nabot. I-review nyo yung mga video kung meron nyo nakasalat. If this resistance will be broken, this, yung candle sa monthly, yung may guhit dyan, di ba? I-review, tinamaan niya kapon. Tinamaan. And that's unexpected. Nang tinamaan niya kasi walang sabit, tinamaan niya. Yan ang nag-draw down sa $50 account ko sa 0.01. Naniwala kayo sa hindi. Para for the sake of keeping, nagkaroon ako ng $3 deficit doon sa sinasakripisyo ko doon sa Bitcoin ko. Kasi sa Bitcoin, kumita ako. Nang nag-draw down siya ng, dahil sa ganun, apektuhan siya ng $3 per 5, bumaba siya sa 3. Kino-close ko na. So may ginansya ako, nakuna ng 3, tinapon ko doon yung $50 ko sa kabila. Tinapon ko doon sa gold, sinalo ko. Pero hindi niya naubos yung 50. Nasa siguro mga 32. Pero dahil sa gold yan ibig sabihin, mga 5 na lang yung safety margin ko doon, dagdag ko, maya-maya, nakita ko naman na pababa ulit. Pero maniwala kasi hindi. Yung pababa niya, pagbalik niya, pagbaba. Bakit ko pinasahan? Kasi hindi ka maka-order dahil di ba, maliit na yung margin mo. Pinasahan ko siya, tinira ko. At mga 9, siguro, mga 8 p.m., dahil di ba may nandidak ako sa sinasakripisyo ko, para nakalikom ako ng $23 US, which is hindi naman yun, hindi lang may time ako. Swerte lang yung time na yun. Bago ako nawala ng data, na-secure ko ulit. Naging malinis yung ko, kina-close ko lahat with profit. 23, kasi para mga 23 point something ang nalikom ko, diba, binitawan ko sa Bitcoin, hindi ako nagpupuso kay gold kasi sobrang, pero bumalik talaga. Bumalik si gold. So pagbalik ni gold, kumuha ako ng ginansya doon sa profit ko doon sa pagbalik. Bumalik siya, sana ko lang nag-order, dahil nag-spike lang yun tinira ko na. At saka hindi ka din matakot kang sabayan mo yun kung wala kang basihan. Kaya ito ang pag-usapan natin. Nalinis ang account ko, nalinis na yung wala na akong open orders, hindi ko mo ng 23.5 something US dollars during that. In my 50-50, $100 US dollar, 50 sa gold, 50 sa Bitcoin. So, nakalikom ko ng 23, imagine mo sa 5,000 capital mo, nakakuha ka ng mga 1,150. Kasi hindi yan permanente, depende lang pag may chance ako. Naka-data, walang ibang ginagawa, pag naghintay, tinitin. Swerte lang yan kasi naka-standby ako ng mga ilang oras yun. Mahabol. Kasi kung wala, di ko mahabol yung pagbaba. May balik siya, pero di niya ko makasungkit ng profit. Pagkatapos noon, pag tama talaga, ginansya ng konti, kino-close ko na kasi pawala na rin yung data. Kino-close ko na. So, 23 point something US dollars ang nalikom ko sa bakbakan kapon. Bakit nangyari yun? Di ba sinabi natin? Cryptocurrency ito ng forex, pag may mga pangyayari, magre-react yan. Pero yung reaction na yan, hindi yun ibig sabihin na makabago sa trend niya sa higher time frame. Makikita mo yan siya sa mga small time frame. Sa mga lower time frame. Makikita mo yung mga spike niya. Pero negligible yan doon sa malaking. Hindi siya masyado sa higher time frame. Pero makapikto yan kasi lalo ng Bitcoin, gold ang tinitrade mo. Laki yung maliit lang yung account mo. Doon ka titirahin. Kaya iwas ka multiple accounts. Pagpapasok ka ng additional accounts, tantyahin mo na nasa matibay ka, strong level of support ka para kampante ka na hindi siya makapag-atras. Swerte lang yun dahil siya single shot na kasi alam ko ang galawan, di ba? Ang galawan niya back and forth biglang sundot, biglang balik. Kaya naisip ko, hindi ito maganda. Isa-isa, single shot tayo.
titira ako ng dalawa, nakita tatlo, pag ako'y nakaposisyon, pag nakita ko, close agad, secured profits. Kaya hindi po umabot sa TP. Kasi minsan ang haba ng mga spread, biglang magbago. Kaya inunahan ko na. Hindi mo siya maabot eh, ang layo ng spread eh. So ngayon, ang nakita ko tong galawan, napatawa ko ng mga, so ito, yung mga lesson learned kahapon. Additional mo yan eh. Kaya, while you are formulating your own strategy, kasama na din yung mga correction dyan. Yung mga factors, i-consider mo. I-consider mo to pag mapangyaring ganito. Kasi kung normal lang, may 3, 4 na order ka. Hindi. Abnormal ang movements. Tingnan dyan, isang broker yan nga, nabasa ko sa advisory nila. May nakalagay doon. Mga precautionary advice. Ano sinasabi? Mag-ingat kayo ngayon sa volatility. Uncertain ang merkado dahil sa mga pangyayari. Iwas yung mga biglang bigwas. At ano tinabi ko? That's part of stop hunting. Kaya hindi ako naglalagay ng stop loss lalo mga ganitong sitwasyon. Kaya, ayaw ko sabihin, subukan nyo walang stop loss kasi baka ma-wipe out yung account nyo. Sunod-sunod yung tirahin yung stop loss. Basta sa akin, meron kasi akong estratehiya dyan na nasa stage ako ng analysis sa strategy na ito. Ito na ba? Is it na-refine ko na ba ang formula ito? Macnex formula? Hindi ko ito nakita dyan talaga. Kaya, kung ito na siya, so ibig sabihin, mariratio ko na eh. Kung 50.01 100.02. So kung may 1,000 US dollars ka, pwede ka sa 0.2 lot size. Pero don't make it cheap, 0.5. 0.5 lot size ka. 0.5 lot size ka sa 1,000 US dollars. Sample, kung nakalikom ako kagabi sa 100 US dollars ko ng 23, times mo yan siya ng 15, 23 times 15, kano na? Diba? 23 times 15 is 200 plus. So during the time, siguro nakakuha ka ng mga, kung may magandang sinda, baka 20,000 or 15,000. 15 sa 50 mil mo, 1,000 times 50. Pwede, tamaan ko na sana siguro yung mga 15,000. Diba? So, kaya sabi ko, sinabi nyo, anong Macnex lakihan mo? Darating dahil dyan, diba? Nasa estado pa kasi yung mga ganitong mga sitwasyon. Kino-consider natin, in-adjust kasi nalaan na natin yung mga ganun eh. Kaya lesson learned. Isa dito sa maganda sa scalping is control your emotions. That's number 1. Yung capital management. Yung account mo, tansyahin mo, consider mo yung factors mo. Pero huwag niyong kopyahin. Baka pag kopyahin niya na pwede pala yung ratio na hindi kayo matama sa given na yung preparasyon, yung sit ba. So yung mina-upload ako dyan, yung point of interest, yan ang tinan nyo. Kasi hanapin nyo dyan sa market cycle yung pinaka-the best na point of interest. There are a lot of points of interest. Diba? Nakikita mo doon. They are the potential pivot point of that session, every session. Diba? Every session. Asian, London, New York. Paano mo siya malukit? Na itong point of interest, itong potential, dito siya tatama. So pagpasok mo, yan na ba? O baka napaaga ka lang? Or baka late ka? Maglalagay ka pa ng stop loss kasi takot ka. Kaya, I will only use manual stop loss dahil alam ko, dahil calculated ko sa estrategiya ko, na kung napaaga man ako, hindi pa rin niya makakain itong account ko mali. Mas maganda pa yung hindi siya maaga, nasa pool mo. Kasi pwede ka pang ura-urada dyan, dalawahin, tatluhin mo.
Imagine natin kung sa $50, combination of 100, di ba sinaro ko? Nakakuha ka ng 23 point something. Ano kaya 1,000 US dollars? That's 200 plus times 50. That's 11, 12,000. So, bakit ko to sinishare? Dahil sa nangyari kagabi, napatawa ko. Ganito pa. Di ba? At least, isa na namang additional sa strategy ko. Yung bang, hindi na ako hanap kasi ano ka pa ng dagdag kapital. Huwag na. Nasa dalawang account, itong isa, ilaro ko. Pag mahina isa, tapos isa sakripisyo ko dahil isa ay parang kailangan tulungan, kuha na ulit. So, yan ang tips na pwede nyo, saka nyo na gawin yan kung medyo may age na kayo, may pambato na kayo na estratehiya. Diba? So, ito, sinishare ko lang kasi para rin makapagbigay idea na pwedeng ganun, kukuha kayo ng ilang puntos dyan ba. Ulitin natin, itong trading na to madugo. Magbaguhan ka, baka hindi ka makapagpigil sa emotions mo. Minsan matakot ka, minsan overwhelmed ka. Hindi mainit ang dugo mo, tira ka lang ng tira. Hanggang binigwasan ka, wipe out lahat. Control emotions. Kung nakita kasilip ka na parang maganda to, review. Bago ka umatraka, kung atake man ka, dagdag ka ng atake, tansyahin mo na hindi ka matrap pag bumigwas na ang presyo. Okay? So dito, sinishare ko sa inyo, ito ang labanan kahapon nang nagsimula ang gulo sa Ukraine and Russia. Itong dalawang ito. Iwan ko lang sa ibang currency sa fiat, pero dito sa metal, gold, at saka Bitcoin, nagwa-wild, lalo na sa gold. Kasi ulitin natin, gold is the hedge, diba? Backward between inflation. Ano bang sanay ng inflation? Apektado ekonomiya. Temporary devaluation of fiat currency. Gold will hedge, or gold is the hedge or backward. But when the tension will subside back to normal, gold will back to parang consolidation or normal movements. Okay? So, ito, another na naman to idea na makapagbigay sa inyo ng additional magnets. Ako taga-analyze, tapos i-double check nyo lang, okay? Hindi ko sabing i-trade nyo, basta yan ang ginagawa ko. Okay?